Mismong ang magiging bagong hepe ng Philippine National Police, aminadong delikado ang mungkahi ni President-elect Rodrigo Duterte na armasan ang mga pribadong individual para mapatay ang mga kriminal. Ang Commission on Human Rights naman, hindi rin sang-ayon sa planong bigyan ng pabuya ang makapapatay sa mga drug lord. Balitang hatid ni Ivan Mayrina. Duguan at wala ng buhay ang 5 hinihinalang tulak ng droga sa Inabanga, Bohol. 3 naman ang naaresto. Nanlaban di umano ang mga suspect sa mga pulis. Nadiskubre ng raiding team ang iba't ibang baril at bala at 42 pakete ng hinihinalang shabu na aabot sa 3 milyong piso ang halaga. Sa Lipa City, Batangas, nakagapo sa mga kamay at may karatulang nakasulat na "Tulak ako, wag tularan" nang makita ang bangkay ng lalaking ito sa bakanting lote. Inaalam pa ang pagkakakilanlan ng biktima at kung totoo ngang tulak siya ng droga. Ganito rin ang ginawa sa isang lalaki sa Payatas Road, Quezon City noong nakaraang linggo. May tama ng bala sa ulo ang biktima at may dyaryo na may nakasulat na "Pusher ako, wag tularan." Para raw mas mapabilis ang pagsugpo ng krimen na nag-uugat sa iligal na droga, may mungkahi si President-elect Rodrigo Duterte. Kaya ngayong nandyan sa neighborhood ninyo, feel free to call us, the police, or do it yourself if you have the gun. And if he fights, and he fights to death, you can kill him. And you just follow that. Only if your life is in danger at lumabat, may baril rin o may kutsilyo at magdastas na, barilin mo. And I'll give you a medal. Nauna na nag-alok ng pabuya si Duterte sa mga makakahuli ng mga sangkot sa iligal na droga. Ang bayad ko ngayon, pagka drug lord, nag-announce na ako, 5 million. Tapos yung distributor lang dyan, kaya nang buhangin, kung mapatay mo, it's basta drug lord na 3 million. Bagay na hindi raw pabor ang Commission on Human Rights o CHR. Because it incentivizes not preservation of law and order, but sometimes it's prone to abuse at nagiging arbitrary na yung mga arrests just to be able to get the bounty. Magyang upong hepe ng Philippine National Police, aminadong delikado ang mungkahing ito ni Duterte. Kung yung barangay tanong na hindi dumaan sa training, armasan mo yan, prone to abuse yan, delikado. Ang citizens group na pro-gun na nagsusulo ng pagmamayari ng lisensyadong baril ng mga sibilyan para sa sports sa self-defense, tutol din sa mungkahi ni Duterte. Magkakaproblema tayo kasi magkakaroon ng misencounters, di ba? Tapos vigilantism, di ba, yung sinasabing na papatayin mo lang yung tao na walang husga sa korte. Ang Catholic Bishops Conference of the Philippines, karahasan ang nakikitang posibleng maging resulta ng pag-aarmas sa mga sibilyan. Pwede din magkaroon ng karahasan yan, pwedeng kung sino-sino na lang ay magpatayan. So hindi na-downplay yung ganitong mga senaryo. Samantala, nagbigay parangal naman si outgoing PNP Chief Ricardo Marquez sa ilang pulis na nagpamalas ng dedikasyon sa nakalipas sa anti-drug operations. Nakatanggap din daw si Marquez ng impormasyon kaugnay sa ilang aktibong police generals na sangkot di umano sa illegal na droga. As a matter of fact, we deployed the special teams ng AIDG sa Visayas. Pero hanggang ngayon, the work is in progress. Wala pang nakikitang any evidence that would support yung information ng involvement ng active generals. Pero hindi raw siya pabor na sibakin agad ang mga opisyal lalo't wala pa mga ebidensya. Ganito rin ang pananaw ng dating PNP chief na si Senator-elect Panfilo Lacson. Hindi raw patas para sa mga general kung pagbabasehan lang ni Duterte ay ang mga intelligence report na hindi man lang naberipika. Dapat daw ay mabigyan man lang sila ng pagkakataong maipagtanggol ang kanilang sarili. Kawawa rin daw ang pamilya at kaanak ng mga opisyal na basta na lang madadamay. Sa datos ng PNP noong 2014, 23 pulis ang kinasuhan dahil sa droga. 68 nung nakaraang taon. Wala namang police general sa listahan ng mga nakasuhan ng administratibo dahil sa pagkakasangkot sa droga. Ang pinakamataas na ranggo, Police Superintendent, katumbas ng Lieutenant Colonel sa militar. Ivan Mayrina, GMA News.